Hello guys, welcome. So, no-contact situation tayo ngayon. So, ngayon tatanong natin, ano yung malaking realization ng tao na to nung mawala ka sa buhay niya? Okay? So, tingnan natin, ano yung malaking realization niya nung mawala ka sa buhay niya? So, be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Give me the message. So, dito, meron akong nakitang Gemini, Aquarius, and Libra. Meron ding Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Taurus. Then, meron din akong nakita dito na Scorpio, Cancer, and Pisces. Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra. Halos lahat andito naman, So, start na tayo. So, yung tanong natin, kung ano ba yung malaking realization niya dito. So, lumalabas dito na malaki talaga yung realization ng tao na to nung nawala ka sa buhay niya. Okay? Base sa flows ng card, malakas yung pagkawala or paggising sa katotohanan. Kasi, nagkaroon to ng late realization. So, ibig sabihin dito, lumabas itong The Rising Sun. So, nagkaroon to ng realization na ikaw pala yung nagbibigay ng liwanag sa kanya. Doon pumapasok yon. Kumbaga, doon niya napagtatanto-tanto dito na ikaw pala yung taong nagbigay sa kanya ng totoong happiness sa buhay niya. Ikaw yung nagbibigay ng motivation sa kanya rito habang nandyan ka, para bang normal ang lahat, okay? Normal lang lahat ng sa kanya, okay? So, pero nung nawala ka, para bang gumuho sa isang iglap, gumuho, nawala lahat. Kumbaga, nakikita niya na ngayon yung halaga mo, na kung saan before hindi niya nakita yung halaga mo. So, lumabas din dito, matindi yung endings na nangyari sa inyo sa 10 of Swords, meron nung nakikitang emotional collapse. Yung naramdaman niya dito. Pwedeng pareho kayo, nagkaroon kayo ng emotional collapse dito. Pwedeng doon niya din naisip na totoo pala, okay, na wala ka na talaga. So, ito yung pinaka-painful awakening dito, okay? Yung iba sa inyo, nagkaroon to ng painful awakening. So, lumalabas din dito, kumbaga dito, nakikitaan ko dito, tahimik ka. Or, pwede rin sabihin meron nag-o-observe dito sa'yo. Or pwede rin ina-obserbahan ka pa rin ng taong ito. Curious siya kung kamusta ka na ba. Okay? Ganun yung energy niya dito. Curious. Pwedeng chinecheck ka ng tao na to indirectly. Or gusto lang niyang malaman kung nakamove on ka na ba talaga. Okay? So, lumalabas din dito sa full moon, lumalabas yung, kumbaga, meron kasing nakatagong emosyon dito sa full moon. Yung mga tipo na mga bagay na dati niyang dinideny. Okay? Pero ngayon, hindi niya na maitago dito sa full moon, nagkakaroon kasi ito ng emotional clarity, pero overwhelming siya rito. So, lumalabas din dito, dahil lumabas si Wheel of Fortune reverse, then si Knight of Wands reverse, pareho silang naka-reverse dito. Yung bang tipo na meron tong naramdaman na pagbabago sa takbo ng buhay niya pagkatapos mong mawala dito. Para bang hindi na siya swerte. Ganun. Hindi naka-align yung mga bagay-bagay sa kanya. Para bang hindi siya naging mapalad nung nawala ka. Tapos dito, sa Knight of Wands reverse, doon niya na-realize dito na naging siyang padalos-dalos. Naging inconsistent siya. Naging siyang immature sa connection ninyo. Posibleng may pagsisisi itong tao na to sa action na ginawa niya. So, lumalabas din dito,
nalito siya pagkatapos mong mawala. Marami siyang what if na fantasies about sa inyong dalawa, yung tipong regret. So, hindi niya alam kung alin yung tama or kung paano aayusin yung nararamdaman niya. So, lumalabas din dito, no? Bigla-bigla siyang tinamaan ng realization dito. Mabilis dumating yung emotion or maging yung awareness dito. Pwede rin gusto niyang mag-reach out or mag-urge na kausapin ka. Pero ang nangyayari kasi dito, lumabas si Five of Cups. Unti-unti niyang naiintindihan kung ano ba yung nawala sa kanya. May energy ng pagsisisi, yung tipong gusto sanang bumawi o mag-heal mula sa nangyayari. Okay? I mean yung maghilom mula sa nangyayari. Ganon. So, lumalabas din dito. Ito kasi yung yung realization na kailangan niyang harapin. Kaya yung mga consequences ng mga ginawa niya or hindi niya ginawa. Doon yung pumasok na kung saan hindi niya matatakasan. Para bang hindi niya matakasan yung totoo. Okay? So, lumalabas din dito. Meron siyang internal conflict dito. Maaring pride versus feelings niya. May pride tong tao na to Pwede rin meron ding competition, mga insecurity na kung saan lumalabas nung nawala ka. Doon niya napagtatanto-tanto na meron ka palang swerteng hatid sa buhay niya. Ikaw pala yung taong nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Pero, nawala. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, nahirapan tong tao na to na yung bang tipong magsimula ulit. Kahit gusto niyang mag-move forward dito, Para kasing hindi pa tapos. May hindi pa tapos yung emotion about sa'yo. Para bang andun pa rin. Nararamdaman ka pa rin niya. So, lumalabas dito sa Nine of Wands, then sinabayan dito ng The Sun. Reverse. Kahit pagod na siya dito sa Nine of Wands emotionally, lumalabas dito na hindi kanya kayang ma-let go. Defensive pero attached pa rin yung energy ng tao na to sa'yo. So, lumalabas dito na hindi siya ganun kasaya gaya ng pinapakita niya dati nung magkasama kayo. Doon niya nararamdaman na may kulang. Para bang empty na siya. Or lalo na nung nawala ka. Doon niya naramdaman na excuse me, yung pagkawalan. Yung kawalan. Ganon. Doon niya naramdaman na parang may kulang sa buhay ko. Ganon. So, lumalabas sa Five of Pentacles at sa Six of Wands reverse. Malakas tong card na to. Yung pagkawala at nagkaroon ng emotional abandonment. So, naramdaman niya yung loneliness dito sa Five of Pentacles. Emotional coldness. Pagiging left out nung nawala ka na. Para bang dito, na-realize niyang hindi niya nakuha yung validation o fulfillment na inaasahan niya pagkatapos mong mawala. Posible, sobrang naapektuhan din tong tao na to. Para bang naapektuhan din niya yung ego, yung pride niya dito. Sobrang apektado siya dito sa Six of Wands. Pwedeng ikaw, hindi mo siya kinikilala na ngayon. Or pwedeng hindi mo na siya pinapansin. Para bang iba na yung tinatahak mong direksyon. Ganon. So, nakikitaan ko lang dito, yung pinaka malaking realization niya, yung hindi niya agad na-appreciate yung halaga mo nung nandyan ka pa. Okay? Nung nawala ka, sa kanya naramdaman yung emotional void, yung regret, at yung realization na hindi madaling palitan yung connection ninyo. Kahit ba magkaroon siya ng panibagong connection, hindi niya matagpuan kung gaano siya naging kasaya sa'yo. Para bang naiko-compare niya din sa iba niyang kakoneksyon, pero iba yung saya,
nadulot mo. Okay? So, malakas din yung energy na ma-pride tong tao na to. Merong confusion. Itong tao na to ha. Meron pa rin. Pero nakikitaan ko dito, no, deep inside, alam niya dito na may malaking nawala sa buhay niya. At ikaw yun. Okay? So, ngayon magtatanong tayo ulit. Ano yung biggest fear niya tungkol sa pagkawala mo? So, kukuha lang ako dito ng 5 para mas madali. 1, 2, 3, 4, 5. So, gawin na nating 6 para balanse. 6. Ano yung biggest fear niya? So, Queen of Pentacles, Page of Swords, The Empress, ayan. So, yung biggest fear niya dito, lumabas si Temperance, King of Pentacles upright. Yung biggest fear ng tao na to, yung bang tipo na hindi na maayos yung sitwasyon ninyo? Takot siya sa imbalance. Yung permanent distance siya, yun yung pinaka-biggest fear nito. Yung feeling na nawala ng harmony or pwede rin yung connection ninyo. Okay? Kasi takot tong mawala ng stability, like security, or pwede rin yung taong totoo. At ikaw yun eh. Totoong tao ka ha. Maaari ring tingin niya sa'yo, rare ka. Rare yung value mo. Okay? Rare ka bilang isang tao. Someone na stable ka, grounded ka. Mataas kasi yung worth mo. So, lumalabas din dito, no? Lumabas tong si Empress. At si Page of Swords dito. At si Knight of Swords dito. Ayan. Takot to sa miscommunication. Parang yung tipon, takot siya sa wrong timing or pagsabi ng mga maling bagay. Pwedeng takot din siya ng confrontation dito. Yung bang tipo na takot siya sa mga consequences na yung maging impulsive yung action niya. Ganon. Ito kasi medyo malakas yung card na to. Yung bang fear of losing care. Ganon dito sa The Empress, yung klase ng mawala yung affection mo, yung attention mo, yung warm mo, yung pagiging mong emotional sa kanya rito. Posible rin takot tong tao na to na makita kang mag-withdraw ng love, energy mo. Para mawala ka ng pakialam, ganon. Hindi mo siya pipiliin, ganon. Kaya lang dito, takot din to na hindi niya alam kung ano pa yung nangyayari sa'yo. Okay? Hindi niya alam kung ano ba nangyayari na sa buhay mo. Wala siyang balita. Natatakot siya doon na mawalan siya ng access sa'yo, yung connection sa buhay mo. May energy dito na nag-o-overthink siya, curious, insecure, then silent watching, ganon. Dito sa Page of Swords. So, lumalabas dito, malakas din yung takot ng tao na to na tuluyang kang mawala. Yung isang taong nurturing, loyal, merong high value, at stable financially. So, posible rin takot tong tao na makita kang okay, successful ka, masaya ka, nang wala siya. So, mukhang yung pinakamalalim niyang fear, yung klase ng hindi na maibalik yung balance sa inyo. Yun yung kinatatakutan ng tao na to. Yung klase na hindi ka natuluyang mapunta sa kanya, yung unavailable ka na, ganon. Yung tipo na wala ka nang pakialam sa kanya, yun yung pinakatatakutan niya, yung ganong energy. Kaya lang dito, kasi dito, itong tao na to, lumabas kasi itong si Queen of Pentacles, tapos itong si King of Pentacles. Ito kasi yung interesting dito, kasi lumabas tong dalawang ito.
Para kasing may energy ng compatible or pair kayo dito, no? Strong counterpart dynamic. Pero, dahil may temperance reverse at impress reverse dito, no? May takot to sa disconnection sa inyo, no? Yung emotional imbalance, yun, ito lang nakikita ko. Kumbaga, takot tong tao na to na paano kung mawala ka na ng tuluyan sa buhay niya, okay? Yung pinakamahalagang tao, yung pinaka-stable, yung rare, yun yung kinatatakutan niya, yung tuluyan ka nang mawala. Ayan, ito lang nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.